Lunis na lunis po, may tanong lang ako sa inyo. Naranasan niyo na po bang humawak ng mahigpit doon sa buhangin sa dalampasigan? Alam niyo yun, pag naglalaro tayo, no? Napansin niyo habang lalo niyong hinihigpitan yung hawak, lalong nawawala sa kamay niyo. Alam niyo po, ganun din po sa buhay. May mga bagay na pinangahawakan nating matindi, no? Pero hindi naman pala lubusang maasahan sa huli. Alam mo yun, binigurin tayo. May mga tao sobrang yaman pero bigo in terms of giving them fulfillment. Yung talagang totoong contentment. May mga taong pinanghawakan ng career, nung nawala ng trabaho, nawala na rin ng saysayang buhay. May mga taong umasa sa mga kaibigan nila o kakilala o sinuportahan ng mga nasa posisyon ngayon, sinandalan nila to, and then nagkalaglagan bandang huli pag wala na sa posisyon. Bansa po natin, ang daming mga kalamidad na kinakaharap. May mga shaking na kinakaharap. Alam niyo po, may isang pangako ang Diyos na mahirap po itong angkinin eh. Kasi may pangako siya, sabi niya minsan kung yayanigin pa, pangako niya raw to. Hindi lamang ang lupa, pati na rin yung langit. At sabi sa Hebreo 12:27, sinabi dito yung dahilan ng kanyang shaking. Sabi dito, ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, pero mananatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Maganda rin po sa English, ano? Yung tinatanggal daw niya what is shakeable, yung pagkas niyanig mo, nawawala, and then para matira, yung unshakable. Kung titingnan nyo po, God allows shaking sa buhay natin, maaring bad report ng doktor, maaring financial crisis, maaring bansa natin, maraming shaking na kinakaharap. Pero let me tell you something, ang Diyos po ina-allow to, number one, para matanggal ang mga temporary. Okay? Na pinangahawakan natin. God shakes what is temporary, so we stop trusting it on it rather. Mga politiko, ekonomiya, okay, mga ari-arian, career, yung comfort ng buhay, our own bank account, our own strength. Kapag po tayo ay nayanig ng Diyos, pag kami mga natanggal sa atin, God loves us so much, tinatanggal lang yung mga idolatry sa buhay natin. Number two, God uses shaking to reveal what is eternal. Sabi po dun sa verse sa English, so that what cannot be shaken may remain. Behind every shaking po ng Diyos is a love and protection behind it. Tinatanggal lang ng Diyos yung mga pinanghawakan natin na hindi naman talaga panghabang buhay. Ano po yung mga eternal? Una, ang Diyos. Siya po ay eternal. Pangalawa, yung kingdom niya that will never be shaken. Pangatlo po, yung ating pananampalataya dito sa unshakable God na to. Kaya po, kung kayo minsan ay may shaking at lumalim ang pananampalataya niyo sa Diyos, then na-accomplish ng Diyos ang kanyang dahilan para tayo inalaw sa shaking. So God is refining us. And let me add, ito pong mundo na to, one day will be gone. Governments will rise and fall. Panahon pa yan kung ano-anong kingdom ang mga nawala. Leaders will change, buildings will crumble, but God will remain the same. He'll never change. He's the same yesterday, today, and forever. Yan po conclusion natin ngayon. Sa solid rock po tayo umasa sa Diyos. You have two choices, panic or mag-praise, fear or faith, surrender or self-reliance. Hebreo 12:27, ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, pero mananatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Ay manalangin, Panginoon, sa huling sandali po ang pananampalataya namin, Lord, na mananatiling stable and true and unshakable. Lord, palakasin niyo po at patatagin ang aming pananampalataya sa gitna ng mga pagyanig, Lord God, physically, emotionally, personally, and even, Lord God, ang aming bansa. Matinding, Lord, pagyanig ang nangyayari, hindi lang physical na lindol, but marami, Lord, mga korupsyon na ina-expose. At habang niyayanig mo, Lord, ang pundasyon ng justice, Lord God, sa bansa, alam kong your justice will prevail. Your righteousness will cover our nation. And one day, makikita namin bansa na talagang sinasamba ka at pinupuri ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.